Lalo naman ang ating Nations Girl Group at kamakailan nga sila ay nagbigay ng isang napakalaking karangalan sa ating bansa. Sila ang kauna-unahang Filipino girl group na tumapak sa entablado ng Coachella, isa sa pinaka-prestiyosong music festival sa buong mundo. Pero ang tanong, paano ba nagsimula ang BINI? Akala nyo ba overnight success lang ang BINI? Na para bang instant noodles na binuhusan lang ng mainit na tubig? Nagkakamali kayo. Ang BINI dumaan sa matinding quality control ng ABS-CBN Star Hunt Academy. Dreamers, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap. Mag-audition na. Pwede na. Back in 2018, naglunsad ang ABS-CBN ng Star Hunt, isang grand audition program para humanap ng mga bagong talentadong hopefuls. Marami ang nag-auditions pero ang napili, nako, magugulat ka. Dahil out of 250 hopefuls, naging 50 trainees na lang. Isipin mo yung 200 trainees na natanggal, napakalaking bawas. Hindi lang yung simple kasi nakataya doon ang pangarap ng bawat isa sa kanila. Sa bawat evaluation, may matatanggal na talagang mapapagod-bye Star Hunt Academy ka na lang talaga. Balikan natin ang bilang. From 250 hopefuls, naging 50 trainees na lang. From 50, naging 12 trainees na lang. Tapos yung 12, naging 8 na lang. At yung 8, yun na nga ang bubuo sa BINI. Ngunit ang tanong, anong klaseng training ba ang pinasok nila? Dalawang magkakaibang sistema lang naman ang pinagdaanan ng BINI members, from Filipino coaches training to Korean coaches. Narito ang breakdown ng training cost o ang mga hirap na pinagdadaanan nila. Ang training breakdown. Number 1, the routine. Ang routine, gigising ka, kakain ka, magti-training ka, matutulog ka sa loob ng halos 3 taon para silang pumasok sa militar. Ang schedule nila, 12 to 16 hours a day na ensayo. Kasama sa training ang vocal stability. Ano ba ang vocal stability? Isipin mo na lang to. Kailangan mong tumakbo o sumayaw habang kumakanta para i-train ang katawan mo na hindi madaling hingalin. Bukod sa vocal stability, synchronization. Ano ba ang synchronization? Hindi pwedeng okay na yan. Sa Korean style, dapat pati ang panggulo ng daliri at taas ng paa, iisang tao lang ang titingnan. Ibig sabihin, dapat lahat ng galaw ay magkaparehong-pareho. Number 2, the strict diet. Dito talaga sila na-challenge kasi isipin mo, pagod ka na nga, may limitations pa ang kinakain mo. At bilang isang tunay na Pinoy na mahilig sa kanin at ulam, nako, ang strict diet plan ang magiging kahinaan mo. Ayon nga kay Joanna Robles, ang kinakain lang daw nila ay saba at itlog. Ganun lang daw ang kinakain nila. Kaya kung mapapansin nyo, hindi lang sila fit, may stamina sila para sa mahahabang performances. Din yun sa hindi ko makakalimutan yung struggle nila with the diet. Pagod sila tapos ganito pa yung kakainin nila. Tapos yung pagkain mo lang saba, itlog, ganun na yung kakainin mo. Number 3, staccato over vibrato. Dito sa Pilipinas, sanay tayo sa mga birit na mahahaba at balad o vibrato. Pero sa Korean coaches, nako, mas focus sila sa upbeat, staccato at precise notes. Tinuruan sila na hindi sapat ang boses, dapat ang bawat facial expression ay tugma sa emosyon ng kanta. Number 4, lockdown training. Habang ang buong Pilipinas ay naka-lockdown at marahil ang iba sa atin ay patulog-tulog lang sa bahay, nako, ang BINI members patuloy ang intensive training para sa kanilang debut. Dahil ay nabutan sila ng pandemic, napilitan silang tumira sa iisang bahay. Sabi nga ni Maloy, super depressing daw nung una dahil malayo sila sa kanilang pamilya at paulit-ulit ang routine. At dahil dyan, dito na nabuo ang band na 8 hanggang dulo. Hindi lang sila magkakatrabaho, nagiging magkapatid na talaga sila. Number 5, character development. Hindi lang talent ang binuo, isinailalim din sila sa language lessons, manners at disiplina. Dahil sa Korean idol system, nako, tandaan nyo ito mga ka-info, ang attitude at respect ay kasing halaga ng galing sa pagsayaw at pagkanta. Pre-review check, The Coconut Nut 2020. Noong year 2020, habang naka-lockdown tayong lahat, nilabas nila ang The Coconut Nut. Dito natin nakita ang ROI o return of investment ng training, paghihirap at pagsisikap nila. Nalaman din natin na ang pangalang BINI is short for Binibini
Pinoy na Pinoy ang branding. The official launch ng Born to Win 2021. Noong June 11, 2021, dito na nag-official debut ang single na Born to Win. Fierce, empowering at palaban, hindi lang sila basta cute, pang world class na ang datingan. Pero ang tanong, bakit nga ba click ang BINI sa masa? Simple lang naman ang formula. Unang-una, disiplina. Ilang taon ang ginugol sa training, paghihirap at paghahangad bago isinalang sa stage. Walang shortcut. Pangalawa, Filipino identity. Tunog K-pop ang polish pero ang puso at kaluluwa, dugong Pinoy. Pinoy na Pinoy. Pangatlo, authenticity. Yung pagiging witty at relatable nila sa TikTok at Kumu, diyan nahulog ang mga blooms. Ang training ng BINI ay parang master's degree sa pagiging idol. Kaya naman, paglapag nila sa stage, world class agad ang kalidad. Grabe no, ang laki ng puhunan na pagod at luha ang inilabas nila bago nila nakuha ang korona bilang Nations Girl Group. Sulit na sulit ang bawat pagod at pawis. Ikaw mga ka-info, sa 8 naggagandaan talentadong membro ng BINI, sino ang unang kumuha ng atensyon mo kaya ka naging interesado sa kanila? I-comment mo naman down below. At ito ang information. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mas marami pang information sa ating nation ang aking maihahandog. Kita-kits sa next video ko. Hanggang sa muli, paalam!